Kada buwan ng Agosto, ipinagdiriwang ng Paaralang La Salle of Quezon Incorporated ang buwan ng wikang pambansa. At ang tema ngayon ay wikang Filipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Ang buwan ng wika ay isang taunang pagdiriwang sa Pilipinas na ginugunita tuwing buwan ng Agosto. Ito ay ginagawa upang alalahanin ang kasaysayan, kilalanin, panatilihin at paunlarin ang wikang Filipino. Ginagawa ito bilang pagsaludo at pagmamahal sa ating bayan. Kaya naman, bilang pagkilala sa ating mga ninuno, ang Paaralang La Salle of Quezon Incorporated ay naglunsad ng isang selebrasyon sa paggunita ng buwan ng wika. Sa sama-samang lakas, sa sama-samang tinig at sa pagkakaisa na isaayos na mabuti ang selebrasyon na puno ang bulwagan ng halakhakan at hiyawan na mas lalong nagpasiklab sa init ng labanan ng bawat isa sa bawat kategorya. Tara na't makiisa sa selebrasyon ng La Salle of Quezon sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2023. Living things and non-living things. Welcome to our celebration of Buwan ng Wikang Pambansa 2023. At sinimulan na nga ng aming butihing prinsipal na si Ma'am Luz Viminda Isu ang aming selebrasyon sa pamamagitan ng kanyang pambungad na salita. Naagad namang sinundan ng pang-etnikong sayaw ng mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Una na ngang sumayaw ang ating mga mag-aaral mula grade 1 na pinangunahan ng kanilang advisor na si Ma'am Zenaida Mundok. Excellent job, grade 1 pupils! Naagad naman sinundan ng ating mga mag-aaral mula grade 2 na pinangunahan naman ng kanilang advisor na si Ma'am Legalian Vallejo. At sila naman ay natasa mag-perform ng pang-etnikong sayaw mula sa Mindanao. Go, 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 grade 2, itodo nyo na yan! At syempre, hindi rin naman nagpatalo ang mga mag-aaral mula grade 3 na pinangunahan ng kanilang advisor na si Ma'am Sheramay Mauricio. Sila naman ay natasang mag-perform ng pang-etnikong sayaw mula Mountain Province. Magaling at mahusay, grade 3! Shoutout po sa lahat ng mga guro ng La Salle of Quezon Incorporated na pinamumunuan ng aming punong guro na si Ma'am Luz Viminda Isuga. Hello everyone! Yan nga isang dan. Nagpipintas da ako ng mat. Siyempre, ayaw din magpaawat ng ating pre-kinder at kindergarten pupils na pinangunahan naman ni Ma'am Irene Andaya. Ihataw nyo yan, kiddos! Agad namang sinundan ng pagpapakilala ng ating mga hurado. Sila nga ang natasang pipili sa mga mananalo. Ang unang hurado, si Sir Harvey Carriazo na magaling sa pag-awit. Sinundan naman ni Ginoong Harvey Chua Olaes na magaling din sa pag-awit at syempre magaling din sa pagrampa. Na talaga namang tinilian ng lahat ng mga estudyante namin. Hindi rin magpapatalo ang mga girl power. At ito naman ang ating sumunod na hurado na si Ma'am Karen May Esperon na magaling din sa larangan ng pagsayaw. Naagad namang sinundan ng punong hurado na si Ginoong Domingo A. Presa na magaling sa lahat ng larangan, mapakanta man yan o pagsayaw. Isa ring vlogger at YouTuber. Ang tinawag ay ang Pategco President na walang iba kundi si Horado Vicky Abrujena. Siya lang naman po ang presidente ng lahat ng mga parents, guardians, teachers sa aming paaralang La Salle of Quezon. Sinundan naman agad ng isang beauty queen, si Miss Isabella, second runner-up, Horado, Mary Alexandra Wu. Finally, ladies and humanmen, living things and non-living things, microorganisms and macroorganisms, fungi, bacteria and virus. Ladies and humanmen, ang ating huling horado, walang iba kundi ang napakaganda at napakasexing guro ng Kalangigan Elementary School, ang pinakamagaling sa lahat ng guro, Charles. Walang iba kundi si Sir Leonard Aba. Go! Nga may pakilala ang ating mga hurado, agad namang binasa ng ating punong hurado ang criteria for judging.
Ipinakilala na nga ang ating mga kandidata ng Lakan at Lakambini ng Buwan ng Wika 2023. Hanggang na ang lumabas ang Lakan at Lakambini ng Buwan ng Wika 2022. Sila po ang mga nanalo nung nakaraang taon. Dapat na po pala kay Chari May Dinamling dahil siya po talaga ang nakambini ng Buwan ng Wika. Kaya lang dahil may pasok nga siya, ang kanyang first runner-up na si Jovelyn ang tatayo para sa kanya. Siyempre, shoutout din kay Jerome Gagasa na aming choreographer. Maraming salamat Sir Jerome Gagasa sa walang sawang pagsuporta sa paaralang La Salette of Quezon. Nagsimula na ngang magingay ang buong bulwagan. Sila na nga ang mga kandidato at kandidata na magpapagalingan sa talino at galing sa Lakan at Lakambini ng Buwan ng Wika 2023. Sunod namang nagpakita ng talento sa pagsayaw ang ating mga mag-aaral mula grade 4 hanggang grade 6. At sila naman ay natasang mag-perform ng mga katutubong sayaw mula Luzon, Visayas at Mindanao. Una na nga nagpasiglab ng talento ng pagsayaw ang ating mga mag-aral mula grade 4 na pinangunahan ng kanilang advisor na si Ma'am Marie Janina Cabunot. At full force ang ating mga grade 4. Congratulations! Siyempre, ayaw din naman magpaawat ng ating mga mag-aaral mula grade 5 na pinangunahan naman ng kanilang advisor na si Ma'am Carla Calderon. What a great performance! Grade 5! Ang panghuling mananayaw ay ang mga mag-aaral mula grade 6 na pinangunahan naman ng kanilang advisor na si Sir Romeo Sumawang. You did an excellent job, grade 6 class! Muli na nga nagpakita ang ating mga kandidato at kandidata ng Lakan at Lakambini ng Buwan ng Wika para sa kanilang kasuotang kaswal. At dito nga'y pipiliin ng ating mga hurado kung sino sa ating mga Lakan at Lakambini ang may pinakamagandang kasuotang kaswal. Isa-isa na nga lumalabas ang ating mga Lakan at Lakambini ng Buwan ng Wika 2023 para sa kanilang kasuotang kaswal. At kung sino man ang mananalo sa kanila, congratulations! At muli, aking pong ipinapakilala at pinapakita ang ating mga Lakan at Lakambini ng Buwan ng Wika 2023 para sa kanilang kasuotang kaswal. Ang sumunod namang ipinakita ng ating mga mag-aaral ay ang kanilang talento sa pag-awit. Aking pong ipinapakilala ang ating mga salitinong mga awit. Ito po ang patunay na ang mga mag-aral ng La Salette ay hindi lang po magaling sa akademiko, gayon din sa pagsayaw dahil sila rin ay may talento sa pag-awit. At sa pagalingan nga sa pag-awit, naglaban-laban dito ang mga mag-aral mula grade 7 hanggang grade 12. At una na nga nagpakita ng talento sa pag-awit ang ating mga mag-aaral mula grade 12 na sinundan naman ng mga mag-aaral mula grade 10. At sila naman ang mga awit mula sa grade 9. Siyempre, ayaw din magpaawat sa pag-awit ang ating mga mag-aaral mula grade 11. Siyempre, kung may talento ang mga Salitino sa pag-awit at pagsayaw, hindi rin naman sila magpapaawat sa talento ng pagtula. Pinagyayaman pang lalo ang wika nila. Ilocano, Bisaya, maging ang Tausog. Sa wikang ginto, Pilipinas ay busog.
Napakahusay mga bata, magaling! Siyempre, huwag natin kalimutang i-shout out ang ating mga MC na si Sir Dylan Morales at Jeneline Huliganga. At muli, ipinakita na naman ng ating mga lakan at lakambili ng buwanang wika ang kanilang pang-etnikong kasuotan. At dito nga ipinakita ng ating mga mag-aaral ang iba't ibang kasuotan ng mga pangkat etniko na meron ang Luzon, Visayas at Mindanao. At talaga namang itinimangha ng ating mga horado, gayon din ng ating mga bisita dahil nakita nila na meron tayong mga talento sa paghahabi ng iba't ibang textile na meron ang ating bansa. At syempre, huwag din natin kalimutang i-shout out lahat po ng mga handlers ng ating lakan at lakambili ng buwanang wika dahil sila po ang may utak sa likod po ng iba't ibang kasuotan na suot po ng ating mga lakan at lakambili ng buwanang wika. Hindi naman nagpahuli ang ating mga mag-aaral sa elementarya na ipakitang kanilang mga iba't ibang pambansang kasuotan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Pagkat sila rin ay rumampa at ipinakita ang iba't ibang patterns at disenyo, gayon din ng mga textiles na meron ng ating bansa. Yan naman, sa lahat ng aming mag-aaral mula kinder hanggang grade 6, maraming salamat. Kung kanina kayo nagpasiklab ng talento ng pag-awit ang ating mga high school students, hindi rin naman magpapaawat ang ating mga elementary pupils sa pag-awit. Lagi sana tayong mag-alay ng halik kay nanay at tatay. Mapapasana all na lang talaga ako sa mga galing ng mga batang ito sa pagkanta. Kung kanina nga'y nagpakita ng talento sa pagsayaw ang ating mga elementary pupils, abay hindi rin magpapatalo ang ating mga high school students mula grade 7 hanggang grade 12. Dahil sila naman ngayon ay magpapatagisan ng angking galing sa pagsayaw sa NEU Ethnic Dance Competition na agad namang pinangunahan ng mga mag-aaral mula grade 12 San Pedro, Calungsod. At dito po napabilib lahat po ng aming mga bisita, gayon din po ang mga orado at mga magulang ng aming mga mag-aaral dahil nabigyan lamang po kami ng 2 linggo para po pagandaan ang kompetisyong ito at kita nyo naman talagang handang-handa ang aming mga mag-aaral. Yan naman sa lahat ng mga mag-aaral ng Lasalle of Quezon Incorporated, abay saludo na talaga kami lahat sa inyo. Kayo na! At sumunod namang nagpakita ng kanilang NEU Ethnic Dance ang mga mag-aaral mula grade 10 St. John. Na agad namang sinundan ng mga mag-aaral ng grade 9 St. Luke. Kita nyo naman, ayaw pa rin talaga nilang magpatalo, kayo naman ginalingan din talaga naman nila. Na agad namang sinundan ng mga mag-aaral mula grade 8 St. Mark na talaga namang ginalingan din nila at ayaw din nilang magpaawat. Kung kayang-kaya ng mga grade 7, abay kayang-kaya rin ng mga grade 8. Congratulations grade 8! Kung kaya ng junior high, abay hinding-hindi din naman magpapatalo ang mga senior high. Kaya naman eto na ang mga grade 11 San Lorenzo Ruiz na ayaw din magpatalo sa matindi nilang kalaban na grade 12. Soar High, Aim High, Senior High. Ang panghuling nag-perform ay ang bunso ng junior high school, ang ating grade 7 student from St. Matthew class na talaga naman ding pinaghandaan nila. At muli, lumabas na naman ang ating mga lakan at lakambili ng banang wika para sa kanilang barong at Filipiniana attire. At sa yugtong ito, ipinakita ng ating mga mag-aaral ang iba't ibang modernong disenyo ng ating barong at Filipiniana na talaga namang gawang Quezon. Naman, sa lahat po ng designer na suot po ng aming mag-aaral, abay, saludo kami sa inyo, pang world class ang inyong mga gawa. At dahil dyan, deserve nyo ang isang masigabong palakpakan. Hindi lamang po magagaling ang aming mga estudyante sa larangan ng kantahan, sayawan at gayon din sa pagtula dahil sila rin ay may angking galing sa larangan ng pag-arte dahil dito nga'y ipinapakita nila ang galing nila sa speech choir o sa bayang pagbigkas.
Kanilang lahat, dito talaga ako napabilib ng sobra-sobra. Abay, kita nyo naman tong batang ito. Abay, in character. Kunwari, baliw-baliwan silang tatlo. O, kita nyo naman, effort kung effort ang costume. O, diba? Talaga namang sinira pa talaga ang kanyang trouser para lang paghandaan ang kanyang role. Kaya nga pala mga mag-aaral ng Grade 12 San Pedro Calungsod. Abay, kita nyo naman pinaghandaan talaga nila. O, kita nyo mat. O, diba? Kon na mat. O, nagitakan kat. O, awan di costume dahi so nag-uniform dalatan. Kas jay. Ala, kayaw. Nagtangsit. Kat kita nyo mat data. O, dahi tanti babagakon. Dahi tayo ubing nagbagak nga talaga mat nga in character. O, naglaing. Clap, clap, clap. At sa pagkakataong ito, tinawag na muli ang ating mga lakan at lakambili ng buwan ng wika para sa pinaka nakakakabang part ng competition, ang Q&A portion. At dito nga'y isa-isa silang tatawagin upang tanungin. At kung sino man po ang may pinakamagandang sagot, siya ang ituturing Ginoo at binibining talino. Yan namang candidates, alam kong kinakabahan kayo pero kayang-kaya nyo yan. Okay. So, ulitin mo na yung katanungan. So ito na ang iyong katanungan, kaaning na Ginoo. Bilang isang estudyante ng paaralang may adhikain patatagin ang paggamit ng wikang Ingles, naniniwala ka ba na ayon ito sa adhikain ng tema ng buwan ng wika ngayon at bakit? Uulitin mo sa panguling pagkakataon. Bilang isang estudyante ng paaralang may adhikain patatagin ang paggamit ng wikang Ingles, naniniwala ka ba na ayon ito sa adhikain ng tema ng buwan ng wika at bakit? Maraming salamat po sa napakagandang katanungan. Oo, naayon ako dito. Dahil ang wikang Ingles ang ginagamit na lengguwahe sa pag-international ng iba't ibang lahi upang tayo magkaintindihan. Ngunit sa ganun, huwag nating hahayaang mamatay ang ating sariling wika dahil ito ay pinagsikapan ng ating pambansang bayani upang makamit natin ang sinasabing wikang Pilipino ngayon. Nag-iisang wika sa buong mundo. At bilang isang Salitino, nararapat-dapat natin itong pahalagahan, mahalin, at paunlarin pa. Dahil ito ang ating tahanan, ito ang ating lahi, at ito ang bigay ni Ama sa atin. Yun lamang po at maraming salamat. Excellent job, J. Mark Armas! Pagkatapos nga'y isa-isa ng tinawag ang ating mga hurado para tanggapin ang kanilang mga sertipiko, gayon din ang kanilang mga token. Kaya naman sa ating mga hurado, maraming salamat po. Shout out po muli sa ating mga nagpipitagang mga hurado, kila Sir Leonardo Abat, yun din kay Ma'am Vicky Abrojena na ating Pategco President, gayon din kay Ma'am Carla May Esperon, kay Sir Antonio Presa at ating Miss Isabella second runner-up, Alexandra Wu, at syempre kay Sir Harvey Cariazo. Yun din sa crush ng bayan na si Sir Harvey Chua Olaes, and of course ang ating choreographer Sir Jerome Gagasa. At sa huling pagkakataon, binigyan po ng farewell walk ang ating mga lakan at lakambini 2022 na sina Miss Jovelyn Erese at Mr. Alex Antonio. At bilang kanilang advisor nung sila ay grade 11, abay hindi ko din namang mapigilang maluha at umiyak dahil hindi ko inaasahang magpapasalamat sila sa akin. Naman sa inyong dalawa kong anak, maraming salamat din dahil pinakinggan nyo ang aking mga payo bago kayo sumalang sa patimpalak na ito. At yun ngay na pagtagumpayan ninyo. Kaya naman sa inyong dalawa, congratulations dahil nagampanan ninyo ang tungkulin ng isang lakan at lakambini ng buwan ng wika. At idedeklara na nga nila kung sino ang lakan ng wika 2023. Congratulations, J. Mark Armas mula sa Grade 12 San Pedro Calungsod. Ikaw ang lakan ng wika 2023.
Congratulations, Allen Galiema, dahil ikaw ang lakambini ng Buwan ng Wika 2023. Muli sa lahat ng mga nanalo, congratulations! Doon din sa lahat ng mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 12, maraming salamat po sa mga talentong ipinakita ninyo. At finally, nabuo na muli ang ating Magic 5! At muli, ang Buwan ng Wika ay isang taunang pagdiriwang sa Pilipinas na ginugunita tuwing buwan ng Agosto. Ito ay ginagawa upang alalahanin ang kasaysayan, kilalanin, panatilihin at paunlarin ang wikang Filipino. Ginagawa ito bilang pagsaludo at pagmamahal sa ating bayang Pilipinas. Kaya naman, bilang pagkilala sa ating mga ninuno, ang Paaralang Lasalle of Quezon Incorporated ay naglunsad ng isang selebrasyon sa paggunita ng Buwan ng Wikang Pambansa. Muli, sa sama-samang lakas, sa sama-samang tinig at sa pagkakaisa, tayo mga Salitino muli nating mahalin at tangkilikin ang ating sariling wika. Wikang Filipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Sa lahat ng mga mag-aaral at magulang ng Lasalle of Quezon, maraming salamat.